Hindi ko napigilan ang luha ko habang nakatingin sa singsing na nasa pulang kahon. The sparkling ring shows a brighter future, pure love, and his everlasting love against me. Hinayaan kong tumulong luha ko habang nakatingnan diretso sa mga mata niyang nagsusumamo. Nangusap ang mga mata namin sa isa't isa. Tumayo ka na dyan, sabi ko habang tumutulo pa rin ang luha ko. No sweetheart, not until I hear a yes from you, sabi nito sa masuyong tinig at pagtitig sa akin. Adeline Cruz, will you marry me? Pag-uulit itong tanong sa akin. Puno na pagmamahal ko itong tinitigan sa kanyang mga mata. Masuyo ko rin itong hinaplos sa kanyang mukha. Sa tingin ko, binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataong mabuhay. Hindi lang para makilala at matagpuan kong ina ko, kung hindi pati na rin unawain ka at tanggapin ka sa buhay ko. Napakagat ako sa labi ko. Yes, my dearest Hugo Dalsor. Yes, I will marry you. Gusto ko rin tumanda na ikaw ang magiging kasama ko. Gusto pa rin kita sa buhay ko. Yes. Kasalan na, kasalan na. Congratulations, the soonest Mr. and Mrs. Dalsor. Mabuhay, mabuhay. Sari-sari ang sigaw ng bawat tao sa paligid naming dalawa. I offer my hands para tulungan itong tumayo. Masaya akong tumitig ng isuot kagad ni Hugo ang singsing sa daliri ko. Naghiyawan ng mga tao at masayang nag-cheer sa amin. I love you. I love you so much, my sweetest Adeline. Sinunggaban kagad nitong labi ko. Wala itong pakialam sa mga tao sa paligid namin. I'm also responding to his sweetest kisses. Kahit pa gusto ko munang tugunin ang kanyang pagmamahal sa akin. I love you again and again, sweetheart. I love you. You can't longer leave my side now. Magpapakasal na tayo. Sabi nito nang ipinagdikit na nitong mga noo namin. Umiling ako dito at bahagyang ngumiti. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita ipagtatabuyan. Pangako ko na hindi na. Mahal din kita, sweetheart. I love you with all my heart. After 1.5 years, ngumiti ako habang napapasulyap sa mahimbing na tulog ng asawa ko sa kama namin. It's already 6 a.m. in the morning at heto ako't gising na kahit Sabado naman at wala kaming parehong pasok. Naupo ako sa gilid ng kama, tinaplos ko ng masuyong pisngi nito. Sweetheart, napangiti ako sa kanya nang minulat niyang kanyang mga mata. Masyado pang maaga para gumising, Adeline. Hinila niya ako pahiga sa tabi nito. No, sweetheart, I'm not yet sleepy. Bumuka ng malaki ang mga mata nito sa akin. Pwede bang makisuyo sa'yo? Ngumiti at tinila pa rin niya ako at inunan sa malapad niyang dibdib. Sure, Mrs. Dalsor, what is it? Tanong nito kasabay ng pagdampi niya ng halik sa noo ko. Talaga? Tumingala ako dito. Hindi ka na nagtatampo sa akin ngayon? I'm not, and I'm sorry. Gumiti ako't bahagya akong pinaglandasan daliri ko sa gilid ng labi nito. Thank you for still understanding me these past few days. Kung tinutoyo man ako o bad mood sa'yo. Nagsisimula ako maging emosyonal habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi ka galit? I'll never get angry, sweetheart. Hindi lang ako kumikibo dahil ayaw kong lumawig ang pagkainis mo sa akin. Oh, why so good to me, sweetheart? Kaya mas lalo kitang minamahal eh. Then I love you too. Humalik ito sa labi ko. Bati na ba tayo? Tumango ako rito. Hindi ka nagalit. Umiling ako. Hindi na. So does it mean? His eyes start gleaming. Habang mga kamay nito'y unti-unting pinapados-dos sa aking likod. Can I make love with my wife then? Umiling ako at tumisi dito. Hindi pa rin pwede. Kumunot ng bahagyang noo nito at ramdam kong humintong masuyong haplos nito sa katawan ko. Okay. Pwedeng makisuyo? Anything for my lovely wife. Yes, ano yun? Nasa himig nitong pagkabigo sa sinagot ko. Hindi ko kasi abot yung shower gel ko sa loob ng shower room natin. Pwedeng paabot? Maliligo na kasi ako eh. May lakad ka ba? Maybe kung sasamahan mo ko mamaya. Sabi ko yung may sweetest tune. No problem, but later, okay? Hayaan mo muna akong yakapin kita ngayon. My heart beats in a sudden. Ngumiti ako dito, saka naman niya pinisilang ilong ko. It's been a while, sweetheart. Kinulong niya ako sa mga bisig niya. 1.5 taon na rin tayo nagsasama bilang mag-asawa. Ramdam kong malambot niyang palad na humahaplos sa aking tummy. Hindi pa rin ba ako nakakabuo? I want to have our own flesh now, sweetheart. Kahit isa lang. Bumuntong hininga to. Gusto ko may madatatnan ako pag uwi ko galing trabaho. May bata naglalaro't mangungulit sa ating dalawa. Tahimik lang ako habang nakikinig sa mga gustong mangyari ng asawa ko.
Sweetheart, ayaw mo ba? Bumuntong hininga muli ito ng malalim. Sweetheart, maliligo na ako. Nagugutom ako at gusto kong kumain ngayon. Please naman no. May lambing na pagkakasabi ko sa kanya. Okay, sabay na tayong maligo, wife. Pwede. Kumulit muli ang noon nito na lumingon sa akin. Pwede? Why do I feel parang ayaw ata ng asawa ko? You tell me, Adeline, nawawalan ka na ba ng gana sa akin ngayon? May not? Shh, huwag mo nang ituloy yan. Ngumisi ako ng malawig dito at dumpi agad ang halik ko sa labi niya. Because I will never get indisposed to my lovable and the best husband. I love you. Ngumiti na rin ito saka ako hinalikan ng mariin sa labi ko. Hinayaan ko siyang halikan ako at hawakan. Ngunit sinaway ko rin ang mga kamay nito na naglalakbay sa dibdib ko. Hugo, tumigil din ito tagad na bumangon. Come on wife, bago pa ako hindi makapagpigil sa'yo. Tumawa ako. Kaya nga ako na in love sa iyo eh. Lumingon lang ito at kinindatan ako. Napakagat naman ako ng labi habang sinusundan ito ng tingin patungong banyo. He's only wearing a boxer shorts with no shirt. Ganyan-ganyan siyang matulog sa tuwing naiinitan siya. I didn't get up hanggang nakapasok na ito sa loob ng shower room. Malawak akong umiti habang hinintay itong lumabas ulit. Sweetheart? Sumungaw ito sa may pinto ng CR. Malapad ang ngiti niya habang hawak ang resulta ng piti ko. Magiging ama ka na soon. Masayang wika ko rito. Yes! Yes! Humiyaw ito ng humiyaw saka inilang hakbang ng tinungong kinaruruanan ko. Adeline, yes! Magiging daddy na ako! Yahoo! He leaps and carries me sa sobrang kasiyahan niya. Kinawit ko rin kaagad ang mga braso ko sa batok niya. Hugo showers me with his kisses. Hey, put me down, Hugo. Baka mahulog mo at masaktan ng baby natin. Hindi mangyayari yung sweetheart. Yayakapin ko kayong dalawa ng mahigpit. Sa kanya hinalikan ng labi ko na puno ng pagmamahal. Pinahiga ako ni Hugo sa kama, tapos hinihila niyang sarili niya pababa't nakaharap siya sa flat tummy ko. Tinaas pa nitong manipis kong pangpatulog. I am so happy, sweetheart. At last, nakabuo na rin pala tayo. Sinimulan niyang haplusin ang tiyan ko at haplusin ang galos ko gamit ang daliri niya. Masuyong pinaglandas kong aking palad sa kanyang ulo. And I am so happy fulfilling your greatest desire. Matagal ng panahon na rin na gusto kitang biyayaan na anak. I'm so sorry kung ngayon lang sumulpot ang anak natin. Bumaba ang palad ko sa mukha nito. I love you. Lahat, Hugo, gusto kong ibigay sa'yo. Ganun kita kamahal. Hinuli nitong palad ko at masuyo niya yung dinampian ng halik. Mas mahal na mahal kita. Tandaan mo yan, Adeline. Walang ibang bagay na mas importante ngayon sa buhay ko kung hindi ikaw lang at itong magiging anak natin. I love you, sweetheart. And thank you for this blessing. Masuyo rin itong dinampian ng maraming beses ang tiyan ko. Kailan mo nalaman na buntis ka? Nadelay ako ng 1 linggo. Nung nakarang araw sa office ko, Rosenda bought me a PT. Then ayun, positive 2 lines pero malabo. Kaya inulit ko na madaling araw. Kasi sabi ni Rosenda, mas effective daw pagising sa umaga gawin. So I tried. Ganun pa rin malabo. Then, bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol dito? Gusto ko muna kasing makasiguro, even I was so excited to surprise you. Mga 2 ulit mo nang ginawa ko. So this morning, ayan malinaw na positive nga. I think our baby is also excited na malaman na mo na daddy ka na. You haven't been to your OB yet? Umiling ako. Gusto ko kasama kita eh. Pero pinaalam ko na to sa OB ko. Kaya nga excited ako na tumungo ngayon dun eh. Lumawig ang mga ngiti nito sa labi. Umupo ito ng maayos at niyakap ako ng mahigpit. Excited din ako, sweetheart. Masaya din ako para sa atin. Now I know kung bakit mo ko tinanggihan at tinaaway. Oh, I'm sorry, sweetheart. I understand. Come and let's take a bath now. Para makakain na kayong mag-ina ko at masabi na natin kay Mama Luisa ang balitang ito. Congratulations, Mr. and Mrs. Dalsor. It's clearly positive, Adeline. Tumingin sa akin ang OB ko na si Dr. Reyes. You are 1 month and a week pregnant? Ramdam kong mariin na paghawak ni Hugo sa palad ko. You hear that, sweetheart? It's really positive. Ngumiti lang ito sa akin. Dok, kailan ang kabuhanan ng asawa ko? Is it a girl or a boy? Sweetheart, nagmamadali ka? Sambit ko. It's okay, Adeline. Ganyan talaga mga reaksyon ng mga magiging daddy na. Nakangiti itong lumingon sa asawa ko. You are so much excited, Mr. Dalsor, but I understand you. Anyway, almost 8 months pa siyang magdadalang tao at may 4 to 5 months pa natin malalaman ang kasarian ng anak niyo ni Adeline. Ganun talaga katagal bago namin malaman, Dok. I thought mga 4 months makikita na sa ultrasound ang gender ng anak namin.
It depends on your child's position and proportion, Mr. Dalsor. Sa 6 na buwan kasi makikita na malinaw ang kasarian ng bata sa mga buntis. Doc, how about my wound? Hindi ba tububuka kapag lumobo ng tiyan ko? Sa akin naman humarap ang doktora. It's almost 5 years, Adeline. Don't panic and don't worry about it. May mga patients na rin ako na may ganyang kalagayan noon and all of them ay walang naging problema sa pagbubuntis nila. Just pray and trust God. Hindi ka naman niya bibiyaan yan kung magiging delikadong buhay mo, right? Tumango ako. And aside from that, na-reach mo naman ang 4 na taon na dapat ay hindi ka magbubuntis. Yes, Doc. Sagot ko dito. However, kailangan pa rin nating i-monitor ang pagbubuntis mo. Magkakaroon ka ng buwan ng konsultasyon sa akin para sa iyong kalagayan. Kung pwede every half of the month para mas makasigurado tayo. Tumango ako dito. I'll go with my wife here in a couple of months para mas masiguro pa rin natin ang kalagayan ng asawa at anak ko. That is better, Mr. Dalsor. So, congratulations again. Thanks, Doktora. Patuloy na pinapaalalahanan ng OB ko ang asawa ko tungkol sa aking kalagayan. Lahat ng bawal sa isang buntis sa isa-isa nitong ini-explain at matyaga naman kami nakikinig na mag-asawa. Pinapaalala rin niya sa amin, lalo na sa asawa ko, ang tungkol sa sensual na bagay. Nagpipigil ako sa aking pagtawa ng kumunot ng bahagyang noon nito sa sinabi ni Doktora na wala munang intimate moment na mangyayari. Kung meron man, dapat dahan-dahan at minsan lang dapat. I'm silently smiling alone dahil kilala ko siya. Gusto niyang mas wild and hard intercourse moment namin sa kama sa buong magdamag. He's not even satisfied sa isang round lang dahil gusto niya maraming beses. Napapailing na lang ako at napapangiti dito nang sumalyap ito sa aking direksyon. Diet muna? Bulong ko sa kanya sabay ngisi. Ngunit narinig pala yun ni Doktor at sumulyap ito sa akin ng bahagya. What is it, Adeline? Namumulang humarap din ako dito. I mean, kailangan ko po bang mag-diet, Doc? O I mean, limited ba dapat ang kainin ko? Baby, pwede mo naman kainin lahat ng gusto mong matipuhan. Just be sure, you will limit it. Kasi mahirap kapag masyadong malaking batang dinadala mo sa loob ng tiyan. Mas maigi kung puro fruits and vegetable lang ang kakainin mo plus your rice. No meats, Doc, or frozen foods like hotdog or whatsoever. That's not good for the baby, Adeline. Walang mga sustansya mga yan. Gumisa ako't lumingon ng bahagya sa mga mata ni Hugo na matiin na nakatingin lang sa akin at nakikinig sa usapan namin ng OB ko. Okay, Doc, I will follow all your suggestions para sa anak namin ng asawa ko. Right, sweetheart? Yeah, sagot din naman ito. Okay, Adeline, you get ready again dahil bibiyakin na naman natin ang tiyan mo sa araw ng kabuanan mo. You will undergo through cesarean session dahil bawal kang manganak ng normal. After 2 years, palaho ng isang sanggol ng pumukaw sa aming dalawa ni Hugo na nasa katapat lang ng silid naming mag-asawa. Sweetheart, umiyak ang baby. Tinulak ito palayo sa katawan ko. Sweetheart, later, nandun naman ang tagapag-alaga nila. Walang tigil ang paghalik niya sa likod paghaplos sa katawan ko. Sweetheart, hinahanap. Bumuntong hininga ito. Okay. Huminto ito sa katumayot marahan akong hinila patayo sa kama. Galit ka? Tanong ko dito habang inaayos ang nalis kong manipis na pantulog. No. Nagtatampo? No. Matipid pa rin ito sagot sa akin. Napaikot ang mata ko habang sinusot ang silk robe ko. Naku, kilala kaya kita. Sabi ko habang tinatahak na namin ang pinto palabas ng silid namin. I'm not. Anak ko yun. Kaya dapat lang nating unahin. Sagot nito na hindi makatingin sa akin. Maniwala ko sa'yo? Sabi ko rito. Don't you worry, husband, dahil babawi ako mamayang gabi. Magdamag bang gusto ng asawa ko? If yes, okay, nakahanda ng asawa mo. I teased and I winked at him. Umiling-iling ito nakangisi sa akin habang magkasabay kaming pumasok sa loob ng nursery room ng mga anak namin. Yaya, anong nangyari? Ma'am, sir, bigla lang nagising at pumalaw agad ng iyak si Baby Mireya. Untag ni Yaya Agnes sa may hawak na babaeng anak namin ni Hugo. Naalimpungatan na rin si Baby Zachary. Pero eto't pinapatulog ko na ulit, ma'am. Untag naman ni Yaya Arlene na may buhat sa isa pa naming anak na lalaki. Lumapit ako kay Mireya. Nang magkakawagang dalawang kamay nito nang makita ako, I smile and carry my daughter. Ma! Lumawig ang ngiti ko sa tawag sa akin na anak ko. Oh, sweetie, bakit umiyak ang baby girl ni mommy, ha? Agad akong niyakap ng baby girl ko at sinandal ang ulo sa dibdib ko. Hinahanap ka ata ni Baby Maria, mami. Ngumiti ako kay Yaya Agnes habang hinihiling anak kong naglalambing sa akin. Sweetheart, will you please get? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil nalingunan ko nitong kalong si Zachary.
Come sweetheart, dun muna sa atin ang mga bata, sabi nito sa akin. Ano nangyayari dito? Bakit umiiyak ang mga apo ko? Pumasok ang inaantok na si Mama Luisa sa silid ng mga anak namin ni Hugo. Our daughter is missing her mommy. Naglalambing lang ma. Si Hugong sumagot sa nanay ko. Ma, okay na ho. You can go back and sleep again. Kami na hong bahala ni Hugo dito. Okay, pakis na muna sa mga apo ko. Lumapit ito sa aming dalawa ni Hugo at umalik sa kalong naming mga bata. Naku, mga naglalambing mga kambal na to. Babies, huwag niyong puyatin si mami't daddy niyo ha? Untag nito sa kambal. Sige na mga anak, matutulog na ulit ako. Good night ma. Humalik muna ako sa pisngin ni mama bago ito lumabas ng silid. So shall we move to our room now? Tanong nito sa akin. Sure sweetheart. Ate Agnes, Ate Arlene, pakisunod naman ang mga feeding bottles ng dalawa. Sumunod naman ang mga ito sa amin ng asawa ko. Nilagay namin ang anak namin sa gitna ng aming malawak na kama. Nang nakatulog na silang parehas matapos naming ipaghali ng ilang minuto, humiga din kami ni Hugo sa magkabilang gilid ng kambal naming anak. Hinahaplos kong ulo ng aming anak na lalaki habang si Hugo'y dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na malambot na pisngi ng aming anak na babae. Pareho naming dinidistorbong mahimbing na pagtulog ng dalawa. The first day I saw them, mas lalo ko na in love sa'yo. Napalingon ako dito. I am so glad and a very lucky man, father and husband. I am too lucky to have you in my life, Adeline. Sa'yo ko naranasan ang lahat-lahat. Maging masaya, makontento, magmahal, mabigo, masaktan, mawasak, lumuha at umunawa. You are so rare and everything in this world. At nag-iisa kang babaeng nakilala ko na puno ng katatagan. Even I hurt you. Inunawa mo pa rin ang mga kamaliang nagawa ko, sweetheart. I am too lucky that God gave me such a complete package woman in my life. Ang mga dahilan kung bakit araw-araw ako nagpapasalamat at in love. Masuyo ko tong tinitigan sa kanyang mga mata. At ikaw ang pangunahing dahilan ko kung bakit buhay pa ako, Hugo. Hindi ako tinatanggap ng Diyos sa itaas ng 2 beses kasi kulang ako. Yung buong puso ko'y naiwan ko sa'yo. That's why He didn't accept me without it. Hinaplos ko mukha nito. You to me are my everything, sweetheart. Nang dahil din sa'yo natuto ako magtiwala. Magmahal at lumaban sa masalimuot kong buhay. You know, I almost gave up my life. Nang naaksidente ako, halos ayoko nang bumalik dahil nahihirapan na ako. Nakiusap din ako na kunin niya ako. Nakiusap ako para sa aking kamatayan. Pero heto ako, ngayon ko mas naunawa na lahat ng bagay-bagay dito sa mundo. Dahil sa'yo nakilala kong tunay kong magulang. Dahil sa'yo nakontento bumangon at mas naging masaya akong muli. At ikaw ang dahilan kung bakit meron akong 2 maliliit na kids. Mas minigan mo ako ng rason na manatiling maging masaya sa piling mo. Sa piling niyo ng mga anak ko. May tears of joy falls down. Agad naman niya yung pinunasan ng kanyang mga daliri. I love you, sweetheart, and thank you for coming into my life. Wala na ako mahihiling pa sa Diyos kung hindi ang mas pagtibayin itong pamilya natin. Sana hindi ka magbabago. Mahal na mahal kita ang mga anak mo. He moves and kisses my forehead. Masyado kitang mahal, Adeline. Kayo ng mga anak ko. Kaya asahan mo na nandito lang ako palagi sa tabi mo. And I promise you this. Hindi ako magbabago sa pakikitungo ko sa'yo. I love you, my sweetest Mrs. Adeline Dalzor. You and our twins are everything to me. Daddy! Daddy! Yay! Mireya runs to her daddy. Daddy! Ganon din ang ginawa ni Zachary habang may daladala itong black scarf. Hugo lowers down his body at humalik sa mga pisngi ng 2 taong gulang ng mga anak namin. Hey, where are you, Rhea and your mom, kids? Hinahanap ako ni Hugo sa buong paligid. Hindi sumagot ang 2 bata sa kanyang tanong. Instead, pinagtulungan ng mga itong italing scarf sa mga mata ng ama nila. Hey, what is this all about, kids? Surprise, Daddy? Mireya and Zachary's lively voice utter. Surprise? Untag naman ng ama nila habang nakapiring na. Napapailing na lang ako sa katabilan ng mga anak namin. Bata nga kahit anong bilin mo na walang sasabihin sa dad nila, ngunit hindi pa rin napigilan ng mga ito. Ngumiti ako at dahan-dahan akong gumalaw. Nilagay ko kagad ng daliri ko sa bibig ko para tumahimik sila. Napatawa naman ako nang ginaya ko ng anak kong babae. Tahimik ako lumapit sa likod ng ama nila at tinigpitan ng konti ang blindfold nito. Sweetheart, hindi ako sumagot at tinulungan ko tong tumayo. I know it's you, wife. Sa amoy pa lang. Napatawa ko ng walang boses. Tumawa din ng mga anak namin. Kids, this is your mom, right? Hindi sumagot ang mga bata dahil sa nanyasan kong wag maingay. Tinulungan ako ng 2 akay ng ama nila patungo sa likod ng bahay. What is this all about, sweetheart? Kids! Ash, at ginaya rin ako ng 2. Ang mag-iina ko, ang hilig talaga akong pagkaisahan. Untag dito na ikinatawa ko.
You can get off your scarf now. Mahinang bulong ko dito nang nasa hardin na kami sa likod ng bahay namin. Surprise, Daddy! Magkapanabay na sigaw ng dalawang bata sa ama nila. He look at the table. Welcome home, sweetheart. Bulong ko dito. Namiss ka namin ng mga bata. Humarap ito sa akin na may ngiti sa labi. I miss you too, kayo na mga anak ko. Nagpalakpakan ng dalawa nang niyakap ako ng ama nila tinalikan sa noo. Hidden faces the two kids at saka ito binuhat ng sabay. Kiss, Daddy, please! Humalik naman ng dalawa sa kanya magkabilang pisngi. I crossed my arms at nakingiti lang na pinagmamasdan ng mag-aama ko. You're tired, right? Put them down. I never get tired of my kids, sweetheart. Sagot nito sa akin. So, kamusta na kayo ng mga bata nang wala si Daddy ng 2 araw? Miss kita, Daddy, sambit ni Zachary. I miss you too, Daddy, untag din ni Maria. Ngumiti ito habang sumulyap sa akin. Of course, I miss my husband too, untag ko rin dito. Look, tinulungan ako ng mga batang sorpresahin ka ng isang maagang special na hapunan ngayong gabi. Date nating 4+ si Mama, hindi ka nagsasawang sorpresahin ako, kasamang mga batang to. Siyempre, mahal na mahal ka namin ng anak mo eh. Lumapit ako sa mga to. Kaya hindi kami magsasawang sorpresahin ka kahit sa simpleng bagay lang. You deserve it kasi sobrang pagmamahal mo rin sa amin ng mga anak mo. Di ba kids? We love Daddy so much. Yes, Mommy, I love Daddy. Yay! Mireya claps her hands and hugs her father. I love you too, Daddy. Zachary is also hugging his father. Nakisa din ako ng yakap sa tatlo. I love you, Daddy. Puno na pagsuyong bulong ko dito. Advance Happy Father's Day, sweetheart. Mabilis kong hinilikan ang labi niya. Thanks and I love you too, Mommy. My sweet Adeline. Tapos sinalikan niya ako sa noo. Oh, nandiyan ka na pala, iho. My mother interrupts. Heto na tapos ko nang lutuin ang specialty ng lahat. Beef steak. We're happy taking our foods together. Ako naman ito ang pag-aasikaso ko sa mag-aama ko. Kaya si Hugo, todo naman ang pagsusubo sa akin ng pagkain. Ang matagumpay na pag-asawa ay nangangailangan ng pag-ibig na maraming beses. Always with the same person. Ang pag-ibig ay hindi lumilitaw na may anumang babala. Nahuhulog ka dito na parang tinulak mula sa isang mataas na diving board. Walang oras para isipin ang mga nangyayari. Ito hindi maiwasan. Isang kaganapan na hindi mo makokontrol. Isang nakakabaliw, nakakapigil sa puso, roller coaster na biyahe na kailangan lang gawin ay sumunod sa takbo. Tears will be shed, doors will be slammed. But you always sit down and remember that you are in this together. Minsan pwede mong sabihin ng mga bagay na tsak na hindi mo dapat sinabi at marahil ay nagsisimula ka na ring baliwalay ng iyong kapareha. Bawat araw ng aking pag-ibig ay lumalalim. Mas malalim kaysa sa hindi ko inaakala. Alam ng lahat kung paano magmahal, ngunit kakunti lamang ang nakakaalam kung paano manatiling umiibig sa isang tao sa napakahabang panahon. I am Mrs. Adeline de la Vega Dalsor, happily committed to my one and only husband, Mr. Hugo Leon Dalsor, and blessedly gave birth to our twins, our merciful Adeline Mireya D. Dalsor, and our strengthened Luke Zachary D. Dalsor. Our lovely happy family is now officially waving off. To God be the glory. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumabaybay. Sana po inaibigan yung kwentong pag-ibig ni Adeline at Hugo. Sa simula man ay naging mailap sa kanilang tadhana. Pero eka nga, walang hindi kayang gawin kapag ang dalawang tapat na puso na ang humatol. Sa huli ang buhay pag-ibig nila ay magniningning. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli po magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.